Ka-daily, alam mo ba na ang pinakamahirap mong kalaban ay hindi ang ekonomiya, hindi ang iyong boss, at lalong hindi ang iyong mga kaaway, kundi ang taong nakikita mo sa salamin tuwing umaga? Sa video na ito, hihimayin natin ang 10 sikreto ng Mastery of the Self na magsisilbing inner game mo para sa tunay na asenso. Huwag kang aalis dahil sa dulo ng talakayang ito, ibibigay ko ang isang shift sa perspektiba na babago sa paraan ng paghawak mo sa iyong pera at kinabukasan. Kapag tinapos mo ang video na ito, hindi ka na muling magiging alipin ng iyong emosyon at sitwasyon, kundi ikaw na ang magiging tunay na master ng iyong tadhana. Tapusin mo ito dahil ang huling aral ang magbubuklod sa lahat para maging isang unstoppable force ka sa mundo ng tagumpay. Ang lahat ng impormasyon na ibinahagi dito ay para sa edukasyon at inspirasyon lamang. Ito ay hindi financial advice. Bago natin simulan, kung pwede ay paki-like ang video na ito para mas ma-inspire pa kaming patuloy na gumawa ng mga puno at siksik sa aral na mga content kagaya nito. At syempre, tulungan nyo kaming mag 100,000 subscribers. Maraming salamat po. Aral number 1. Ang mindset rehab at pagbasag sa bahala na culture. Ka-daily, aminin natin na madalas tayong mahulog sa bitag ng pag-asa, sa tadhana o sa tinatawag nating bahala na mindset kapag naiipit tayo sa mabigat na sitwasyon. Ang totoo niyan, ang salitang ito ay naging sandata natin para takasan ang responsibilidad sa sarili nating buhay dahil mas madaling isisi sa malas o sa pagkakataon ang hirap na dinaranas natin kaysa aminin na wala tayong maayos na sistema. Kapag sinasabi mong bahala na, para mong binitawan ang manibela ng sasakyan mo habang mabilis ang takbo at umaasa ka na lang na hindi ka babangga sa pader. Ang mastery of the self ay nagsisimula sa pag-unawa na ang buhay mo ay hindi isang laro ng swerte, kundi resulta ng mga desisyon na ginagawa mo araw-araw mula paggising hanggang sa pagtulog. Kailangan nating baguhin ang luma at nakasanayang pananaw na ito at palitan ng isang mas matapang na prinsipyo kung saan ikaw mismo ang may hawak ng iyong kapalaran at hindi ang mga panlabas na elemento na hindi mo naman kontrolado. Kung gusto mong magkaroon ng tunay na asenso, dapat ay matuto kang maging arkitekto ng iyong kinabukasan sa halip na maging biktima lang ng kung ano ang itatapon sa iyo ng mundo sa bawat sandali. Ang mindset rehab ay ang proseso ng paglilinis sa mga maling paniniwala na nagpapanatili sa atin sa ibaba at ang pagyakap sa katotohanan na ang bawat pagkilos mo ay may katumbas na bunga sa hinaharap. Bilang mga Pilipino, napaka-importante na maintindihan natin na ang pag-asa sa swerte ay isang maling diskarte na madalas nating ipinapasa sa mga susunod na henerasyon, kaya kailangan nating putulin ang cycle na ito ngayon pa lang. Ang taong nakikita mo sa salamin tuwing umaga ay ang tanging tao na makakapagligtas sa iyo mula sa kahirapan o sa stagnation, kaya huwag mong hahayaan na ang takot o katamaran ang maghari sa isip mo. Kapag tiningnan mo ang mga matatagumpay na tao sa paligid mo, mapapansin mo na wala silang hinahayaang pagkakataon na dumaan ng hindi nila pinaghahandaan dahil alam nila na ang preparasyon ay ang pundasyon ng tagumpay. Isipin mo na lang ka-daily kung lahat tayo ay may ganitong klaseng disiplina, kung saan bawat minuto ay may silbi at bawat plano ay may kaakibat na aksyon, siguradong malayo ang mararating nating lahat bilang isang komunidad. Ang pagbabago ng mindset ay hindi nangyayari sa loob lang ng isang gabi, pero ang bawat maliit na desisyon na piliin ang disiplina kaysa sa komportable ay isang malaking panalo para sa iyong sarili. Huwag mong hintayin na maging maayos ang lahat bago ka kumilos dahil ang katotohanan ay ikaw ang dapat gumawa ng paraan para maging maayos ang takbo ng buhay mo at ng pamilya mo. Ang mastery of the self ay ang pagtanggap na ikaw ang leader ng sarili mong buhay at wala nang iba pang dapat sisihin o pasalamatan sa huli, kundi ang sarili mong diskarte at paninindigan. Para maging practical tayo, kailangan mong simulan ang paggawa ng isang anti-sana list kung saan lahat ng mga bagay na dati mong idinadaan sa dasal lang ay lalapatan mo na ngayon ng konkretong hakbang at timeline.
Sa halip na sabihin mong sana magkaroon ako ng ganitong halaga sa bank account, palitan mo ito ng gagawa ako ng paraan para makapagtabi ng 2,000 pesos kada buwan sa pamamagitan ng pagbawas sa mga hindi kailangang gastos. Napaka-epektibo ng ganitong paraan dahil tinatanggal nito ang elemento ng pag-aalinlangan at binibigyan ka ng direksyon kung ano ang dapat mong gawin sa bawat araw na dumarating sa iyo. Ang mga taong laging nakadepende sa sana ay madalas na nauuwi sa panghihinayang dahil lumilipas ang mga taon na wala silang nasisimulan na kahit anong seryosong proyekto para sa kanilang pag-unlad. Ka-daily, ang pagiging specific sa iyong mga layunin ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa iyong oras at sa iyong kakayahan bilang isang tao na may pangarap. Kapag malinaw ang iyong vision, mas madali mong matatanggihan ang mga distraction na gustong sumira sa iyong momentum dahil alam mo kung saan ka papunta at kung ano ang kailangan mong isakripisyo. Ang disiplina sa pag-iisip ay ang unang hakbang para makontrol mo ang iyong kapaligiran at mapatunayan sa iyong sarili na hindi ka lang basta nabubuhay, kundi meron kang misyon na dapat tapusin. Ang susunod na mahalagang bahagi ng iyong mindset rehab ay ang pag-set ng mga non-negotiable tasks na kailangan mong tapusin anuman ang mangyari sa loob ng isang buong araw. Ibig sabihin nito, kahit puyat ka o kahit wala ka sa mood, kailangan mong gawin ang sinabi mong gagawin mo dahil ang integridad mo sa sarili mo ang nakataya dito sa bawat pagkakataon. Kapag nasanay ka na tinutupad mo ang mga pangako mo sa sarili mo, unti-unting lalakas ang iyong self-confidence at mararamdaman mo na may kapangyarihan ka talagang baguhin ang takbo ng iyong mundo. Maraming tao ang bigo dahil mas pinapakinggan nila ang kanilang nararamdaman kaysa sa kanilang mga plano, pero ang isang taong may self-mastery ay kayang isantabi ang emosyon para lang matapos ang nararapat na trabaho. Isipin mo na ang iyong isip ay parang isang garden na kung hindi mo aalagaan at tatanggalan ng mga damo ng negatibong pag-iisip, ay siguradong hindi ito magbubunga ng magandang resulta. Ka-daily, ang pagiging aktibo sa pagpili ng iyong mga thoughts ay isang skill na kailangan mong hasain araw-araw hanggang sa maging natural na lang sa iyo ang pagiging optimistic at productive kahit sa gitna ng pagsubok. Ang tagumpay ay hindi isang aksidente, kundi isang habit na binuo sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagpili sa tama kaysa sa madali sa loob ng mahabang panahon. Sa huli, tandaan mo na ang tunay na inner game ng success ay ang laban mo sa iyong sarili at hindi sa ibang tao na nakikita mo sa social media o sa television. Ang bawat pag-unlad na nagagawa mo, gaano man ito kaliit, ay dapat mong ipagdiwang dahil ito ang patunay na unti-unti mo nang nilalampasan ang lumang bersyon ng iyong sarili na tamad at walang plano. Ang tagumpay sa pananalapi, negosyo, at personal na relasyon ay lahat nagsisimula sa kung paano mo pinapatakbo ang iyong isipan sa tuwing ikaw ay nag-iisa at walang nakakakita sa iyo. Huwag kang matakot na magkamali o mabigo sa simula dahil ang bawat pagkakamali ay isang lesson na magpapatibay sa iyong karakter at magbibigay sa iyo ng karunungan para sa susunod na hamon. Ka-daily, ang iyong potensyal ay walang limitasyon kung hahayaan mo lang ang iyong sarili na lumago at lumabas sa iyong comfort zone nang walang alinlangan at may buong tiwala sa iyong kakayahan. Ang mindset rehab ay hindi isang mabilis na solusyon, kundi isang pangmatagalang commitment sa iyong sarili na hinding-hindi ka nababalik sa dati mong gawi na umaasa lang sa tadhana. Maging bayani ka ng sarili mong kwento at simulan mo nang itayo ang pundasyon ng iyong tagumpay sa pamamagitan ng pagkontrol sa iyong isip at paggawa ng aksyon ngayon din. Aral number 2. Emotional sovereignty o ang pag-iwas sa bugso ng damdamin. Ka-daily, kailangan nating pag-usapan ang isa sa pinakamalaking hadlang sa ating pag-unlad na madalas nating binabaliwala at ito ay ang kawalan ng kontrol sa ating mga emosyon o ang tinatawag nating bugso ng damdamin. Mapapansin mo sa ating lipunan na marami sa ating mga kababayan ang madaling sumabog ang galit sa gitna ng traffic,
mabilis mapikon sa mga hirit ng kasamahan, o kaya naman ay agad nagpapaapekto sa mga negatibong komento na nababasa sa social media. Ang totoo, kapag hinahayaan mo na ang nararamdaman mo ang magdikta ng iyong ikikilos para mong ibinigay ang remote control ng iyong buhay sa ibang tao o sa mga situation na hindi mo naman kontrolado. Ang mastery of the self ay nangangailangan ng emotional sovereignty, kung saan ikaw ang hari o reyna ng iyong sariling nararamdaman at hindi ka basta-basta natitinag ng kahit anong ingay sa labas. Isipin mo na ang iyong emotion ay parang panahon na pwedeng magbago anumang oras, pero ang iyong character at mga prinsipyo ay dapat manatiling matatag na parang isang malaking bato sa gitna ng dagat. Kapag natutunan mong ihiwalay ang iyong sarili sa iyong nararamdaman, magkakaroon ka ng kapangyarihan na mag-isip ng malinaw at gumawa ng mga desisyon na base sa lohika at hindi sa galit o sobrang tuwa na madalas ay nauuwi sa maling hakbang. Sa bawat pagkakataon na nararamdaman mong uminit ang iyong ulo o tila gusto mong pumatol sa isang walang kwentang away, tandaan mo na ang taong mabilis mapikon ay ang taong pinakamadaling manipulahin ng mundo. Ka-daily, ang iyong enerhiya ay napakahalaga at hindi mo dapat ito sinasayang sa mga bagay na wala namang maitutulong sa iyong pag-angat o sa iyong kapayapaan ng isip sa araw-araw. Isipin mo na lang kung gaano karaming oras at oportunidad ang nawawala sa atin dahil lang sa pagpapadala sa emosyon na pwede naman sanang iwasan kung mayroon tayong sapat na disiplina sa sarili. Ang mastery ng iyong reaction ay ang tunay na sukatan ng maturity dahil dito mo mapapatunayan na mas malaki ka kaysa sa anumang problemang dumarating sa iyo o sa anumang pang-iinis ng mga taong nasa paligid mo. Kapag pinili mong huwag mag-react ng agresibo, hindi ibig sabihin na ikaw ay mahina, kundi ipinapakita mo lang na meron kang mataas na level ng self-control na wala ang karamihan sa mga tao ngayon. Ang pagiging kalmado sa gitna ng gulo ay isang superpower na magbibigay sa iyo ng edge sa negosyo, sa trabaho, at maging sa pakikitungo sa iyong pamilya at mga kaibigan. Huwag mong hayaan na ang pansamantalang nararamdaman ay maging sanhi ng pangmatagalang pagsisisi dahil lang sa isang pagkakamali na nagawa mo sa gitna ng matinding emotion. Ang isa sa pinaka-epektibong paraan para ma-master mo ang iyong emosyon ay ang paggamit ng 10-second gap rule sa bawat sitwasyon na sinusubok ang iyong pasensya o ang iyong paninindigan. Bago ka sumagot sa isang masakit na salita, bago ka mag-post ng isang galit na rant sa internet, o bago ka gumawa ng isang mabigat na desisyon, huminga ka muna ng malalim at magbilang hanggang 10 para bigyan ng oras ang iyong utak na kumalma. Sa loob ng 10 segundong iyon, tanungin mo ang sarili mo kung ang gagawin mo ba ay makakatulong sa iyong goals o lalo lang magpapagulo sa iyong sitwasyon sa kasalukuyan. Ka-daily, ang simpleng gap na ito ay ang espasyo kung saan naninirahan ang iyong kalayaan dahil dito mo pinipili ang iyong magiging tugon sa halip na maging reactive lang sa paligid mo. Maraming ugnayan ang nasisira at maraming pangarap ang naudlot dahil lang sa mga salitang nabitawan sa loob ng 1 segundo na hindi na kailanman mababawi pa kahit anong gawing hingi ng tawad. Ang pagsasanay sa gap na ito ay parang pag-e-ehersisyo ng iyong muscle sa utak hanggang sa maging automatic na sa iyo ang pagiging mahinahon kahit gaano pa kalakas ang pressure na nararanasan mo. Ang layunin natin ay maging proactive na tao na kumikilos ayon sa ating mga values at hindi ayon sa kung ano ang itinatapon sa atin ng mga tao o ng mga hindi inaasahang pangyayari. Kasama rin sa emotional sovereignty ang pagmaster sa iyong digital environment, lalo na sa panahon ngayon na ang social media ay puno ng mga bagay na pwedeng mag-trigger ng iyong inggit, galit o frustration. Ka-daily, kailangan mong maging matalino sa pagpili ng mga impormasyong pinapapasok mo sa iyong sistema dahil ang bawat post na nakikita mo ay may epekto sa iyong emotional na kalusugan nang hindi mo namamalayan.
Kung may mga tao o pages na laging nagbibigay sa iyo ng stress o nagpaparamdam sa iyo na kulang ka, huwag kang mag-atubiling i-unfollow o i-mute sila para protektahan ang iyong peace of mind. Ang pag-off ng mga unnecessary notifications ay isang paraan din ng pagpapakita ng mastery dahil hindi ka nagpapadistract sa bawat tunog ng iyong cellphone na tila ba bawat message ay isang emergency na kailangan mong sagutin agad. Gamitin ang iyong oras sa mga bagay na tunay na mahalaga at nagbibigay sa iyo ng inspirasyon para maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili sa halip na maubos ang iyong lakas sa mga online drama. Ang iyong isip ay isang sagradong lugar at ikaw ang dapat na nagsisilbing security guard nito para matiyak na ang mga positibo at produktibong kaisipan lang ang nakakapasok at nananatili sa loob. Kapag maayos ang iyong internal na mundo, mas madali mong mahaharap ang anumang hamon ng external na mundo nang may ngiti at tiwala sa iyong sarili. Sa huli, ang mastery ng iyong emotion ay ang susi para maging isang tunay na leader ng iyong buhay na may malinaw na direksyon at hindi natatangay ng agos ng opinyon ng iba. Tandaan mo na ang tagumpay ay nangangailangan ng isang matatag na pundasyon ng pagkatao at ang pundasyong iyon ay nabubuo sa tuwing pinipili mong maging disiplinado sa iyong nararamdaman. Huwag mong ikahiya na aminin kung ikaw ay nahihirapan, pero huwag mong hayaan na ang hirap na iyon ang maging dahilan para sumuko ka o maging masama ang trato mo sa mga taong nagmamahal sa iyo. Ka-daily, ang bawat araw ay isang bagong pagkakataon para mag-practice ng emotional sovereignty at patunayan na ikaw ay may kontrol sa iyong sariling landas anuman ang mangyari. Isipin mo na bawat sitwasyon na sinusubok ang iyong pasensya ay isang training ground para patibayin ang iyong loob at ihanda ka sa mas malalaking responsibilidad na darating sa iyong hinaharap. Sa paglipas ng panahon, mapapansin mo na hindi ka na madaling maapektuhan ng mga negatibong bagay at mas magiging masaya at produktibo ang iyong buhay dahil malaya ka na sa tanikalan ng iyong sariling emotion. Ang inner game ng success ay tungkol sa paghahanap ng kapayapaan sa loob mo para kahit anong bagyo ang dumaan sa labas, mananatili kang nakatayo ng matuwid at may buong dangal. Aral number 3, Financial Stoicism. O ang pag-iwas sa discarding pa famous ka-daily, ang pangatlong aral na kailangan nating itanim sa ating sistema ay ang konsepto ng Financial Stoicism o ang pagkakaroon ng matinding disiplina sa ating pananalapi laban sa mapanlinlang na mundo ng pagpapakitang tao. Sa ating kultura, tila naging normal na ang ugaling kailangang laging bongga ang handaan or kailangang laging bago ang suot at gadgets para lang masabing tayo ay asensado na sa buhay kahit ang totoo ay baon naman sa utang. Ang mastery of the self sa aspeto ng pera ay hindi tungkol sa kung gaano kalaki ang kinikita mo, kundi sa kung gaano mo kayang kontrolin ang iyong pagnanasa na bumili ng mga bagay na hindi mo naman kailangan para lang pahangain ang mga taong hindi mo naman gusto. Ang discarding pa famous ay isang malaking bitag dahil ninanakaw nito ang iyong hinaharap kapalit ng pansamantalang papuri ng ibang tao na mawawala rin naman pagkalipas ng ilang minuto. Kailangan nating matutunan na ang tunay na yaman ay ang kalayaan na hindi maging alipin ng kahit anong kumpanya o utang at ang katahimikan ng isip na alam mong mayroon kang sapat na buffer para sa anumang hamon ng buhay. Kapag na-master mo ang iyong pananalapi, ibig sabihin ay na-master mo na rin ang isa sa pinakamalaking emotion ng tao at ito ay ang kasakiman at ang inggit sa tagumpay ng iba. Marami sa ating mga kababayan ang nahuhulog sa tinatawag na lifestyle inflation kung saan sa tuwing tataas ang sahod ay agad ding tataas ang antas ng gastusin hanggang sa wala na namang matira sa dulo ng buwan. Ka-daily, ito ang dahilan kung bakit kahit lumilipas ang mga taon ay parang nasa iisang lugar ka pa rin at hindi mo maramdaman ang tunay na pag-unlad ng iyong buhay financial.
Ang isang taong may self-mastery ay mas pinipili ang maging mayaman kaysa sa magmukhang mayaman dahil alam niya na ang tunay na security ay nasa assets at investments at hindi sa mga material na bagay na bumababa ang halaga paglabas pa lang ng tindahan. Isipin mo na lang ang hirap ng pagtatrabaho mo ng 8 hours o higit pa araw-araw tapos ay mapupunta lang ang pinaghirapan mo sa mga luho na magbibigay lang sa iyo ng panandaliang saya, pero habang buhay na sakit ng ulo sa bayarin. Ang financial stoicism ay ang pagtanggap na hindi mo kailangang makisabay sa uso o sa bawat bagong release ng smartphone para masabing ikaw ay in o kabilang sa lipunan. Ang pagiging practical at ang pagtitipid ay hindi tanda ng pagiging kuripot, kundi ito ay tanda ng pagiging matalino at pagkakaroon ng respeto sa bawat sentimo na dumadaan sa iyong mga kamay. Huwag mong hayaan na ang iyong ego ang maging driver ng iyong wallet dahil siguradong sa bangin ng kahirapan ang tuloy niyan kung hindi mo agad babaguhin ang iyong pananaw. Para maisagawa mo ito sa totoong buhay, kailangan mong maging strikto sa pag-audit ng iyong mga monthly subscriptions at ang tinatawag nating luho log para makita mo kung saan ba talaga tumatagas ang iyong pera. Ka-daily, subukan mong sundin ang simpleng rule na kung hindi mo kayang bilhin ang isang bagay ng cash ng 2 times o 2 beses nang hindi nabubutas ang iyong budget, ibig sabihin ay hindi mo pa ito afford sa ngayon. Napaka-importante na maging tapat tayo sa ating sarili at huwag magpadala sa mga marketing tactics na nagsasabing deserve mo ito dahil ang tunay na deserve mo ay ang isang buhay na walang inaalalang utang at may sapat na ipon. Ang pag-iwas sa mga impulse purchases o yung mga biglaang pagbili dahil lang nakita mong naka-sale ay isang malaking tagumpay para sa iyong disiplina sa sarili. Kapag natutunan mong maghintay at pag-isipan muna ang bawat gastos ng hindi bababa sa 48 hours, malalaman mo na karamihan sa mga gusto mong bilhin ay dala lang ng emotion at hindi naman talaga kailangan. Ang bawat piso na matitipid mo at mailalagay mo sa tamang investment ay parang mga sundalo na magtatrabaho para sa iyo para sa huli ay hindi mo na kailangang magtrabaho para sa pera habang buhay. Isang mabisang paraan din ng financial stoicism ay ang paggawa ng isang invisible savings o isang bank account na sadyang wala kang ATM card o online access para hindi mo ito basta-basta magagalaw sa oras ng pangangating iyong mga kamay. Ka-daily, ang kailangan nating mindset ay ang unahin ang ipon bago ang gastos o yung tinatawag na paying yourself first bago ka magbayad sa ibang tao o sa mga kumpanya ng kuryente at tubig. Maraming tao ang nagkakamali na ang itinatabi lang ay ang kung ano ang matitira pagkatapos ng lahat ng gastos, pero ang totoo ay madalas na walang natitira dahil sa dami ng tukso sa paligid. Bilang mga Pilipino, kailangan nating baguhin ang blowout culture kung saan tuwing sa sweldo o tuwing may bonus ay kailangang ilibre ang buong barangay o bumili ng mamahaling pagkain para lang ipagdiwang ang pinaghirapan. Hindi masama ang magdiwang, pero gawin mo ito sa paraang hindi mo ikakasira at hindi mo ikakazero sa susunod na araw dahil ang tunay na selebrasyon ay ang makitang lumalago ang iyong kinabukasan. Ang mastery ng iyong pananalapi ay ang pagpapakita ng pagmamahal sa iyong sarili sa hinaharap dahil sinisiguro mo na hindi ka magiging pabigat sa iyong mga anak o sa ibang tao pagdating ng panahon. Sa huli, ang financial stoicism ay tungkol sa pagkakaroon ng kontrol sa iyong mga hangarin at ang pag-unawa na ang mga pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nabibili ng salapi. Ang iyong karakter, ang iyong kaalaman, at ang iyong mga relasyon sa pamilya at kaibigan ang tunay na yaman na dapat nating pinagyayaman araw-araw. Ka-daily ang pagpili sa simpleng pamumuhay habang mabilis na pinapalaki ang iyong net worth ay ang pinakamatalinong diskarte na maaari mong gawin sa mundong ito na puro ingay at yabang. Huwag kang matakot na tawaging kuripot o walang pakisama kung ang layunin mo naman ay ang maprotektahan ang iyong pangarap at ang seguridad ng iyong pamilya sa mahabang panahon. Isipin mo na ang bawat sakripisyo mo ngayon sa hindi pagbili ng mga hindi importanteng bagay
ay magbubunga ng kalayaan na hindi mo kailanman mararanasan kung susunod ka lang sa agos ng nakakarami. Ang inner game ng success sa pera ay ang panalo laban sa iyong sariling pagnanais na magmukhang sikat sa mata ng iba habang ikaw ay unti-unting bumubuo ng imperyo sa ilalim ng radar. Ang pagiging disiplinado sa pera ay ang pagpapakita na ikaw ay may sapat na bait at talino para hawakan ang mas malalaking blessings na ibibigay sa iyo ng universo dahil napatunayan mong kaya mong i-manage ang maliit na meron ka ngayon. Aral number 4. Radical integrity o ang kontrata sa iyong sarili. Ka-daily, ang pang-apat na aral na kailangan nating harapin ng buong katapatan ay ang tinatawag na radical integrity o ang kakayahan mong tuparin ang mga pangako mo sa taong nakikita mo sa salamin. Sa mundo natin ngayon, napakadaling magbitiw ng mga salita sa ibang tao at lalong mas madaling magsinungaling sa ating sarili sa pamamagitan ng mga excuses at pagpapaliban ng mga gawain. Ang totoo niyan, ang pinaka-dangerous na kasinungalingan ay ang mga over-promising na ginagawa mo sa iyong isip na hindi mo naman tinutuloy sa gawa, gaya ng pagsasabing magsisimula ka ng mag-diet o mag-aaral ng bagong skill pero wala namang nangyayari. Ang mastery of the self ay nakadepende sa iyong personal integrity dahil ito ang pundasyon ng iyong tiwala sa sarili. Kung hindi mo mapagkakatiwalaan ang sarili mong salita, paano ka magkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang malalaking hamon ng buhay? Kapag sinabi mong gagawin mo ang isang bagay, dapat ay ituring mo itong isang sagradong kontrata na hindi pwedeng baliin anuman ang mangyari o anuman ang maramdaman mo sa oras na iyon. Ang integridad ay hindi lang tungkol sa paggawa ng tama kapag may nakakakita, kundi ang pagiging tapat sa iyong mga commitments kahit ikaw lang ang nakakaalam nito sa buong mundo. Bilang mga Pilipino, madalas nating marinig ang terminong Filipino time na tila ba naging katanggap-tanggap na dahilan para sa pagiging late o hindi pagtupad sa oras, pero ang habit na ito ay isang malaking lason sa iyong disiplina. Ka-daily, ang bawat minutong huli ka sa usapan o ang bawat alarm clock na inisnooze mo ay isang maliit na pagtatraidor sa iyong sariling salita na unti-unting sumisira sa iyong self-esteem. Isipin mo na lang kung ang isang kaibigan ay paulit-ulit na hindi sumisipot sa inyong usapan, siguradong mawawalan ka ng tiwala sa kanya at ganoon din mismo ang nangyayari sa loob ng iyong isipan tuwing hindi mo ginagawa ang plano mo. Ang mastery of the self ay nangangailangan ng pagpuksa sa mindset na okay lang na hindi matapos ang trabaho ngayon dahil may bukas pa naman. Dahil ang bukas ay hindi garantisado at ang ngayon lang ang tanging hawak mo. Ang taong may mataas na integridad ay hindi nangangailangan ng boss o supervisor para magtrabaho ng maayos dahil ang sarili niyang konsensya at standards ang nagdidikta ng kanyang kalidad. Huwag mong hayaan na maging cheap ang iyong salita. Gawin mong ginto ang bawat pangakong bibitawan mo para magkaroon ka ng awtoridad sa sarili mong buhay at sa harap ng ibang tao. Para masimulan mo ang pagbuo ng radical integrity, kailangan mong gamitin ang tinatawag na micro-promise technique kung saan magsisimula ka sa mga napakaliit na pangako na siguradong kaya mong tuparin. Ka-daily, huwag ka munang mangako na tatakbo ka ng 5 kilometers araw-araw kung hindi mo pa kayang lumabas ng bahay ng maaga. Simulan mo muna sa pangakong magsusuot ka ng rubber shoes tuwing alas 5 ng umaga sa loob ng 30 araw. Ang layunin dito ay hindi ang bigat ng gawain, kundi ang consistency ng pagtupad sa iyong sinabi para ma-reprogram ang iyong utak na ikaw ay isang taong may isang salita. Sa bawat maliit na tagumpay na ito, unti-unting mabubuo ang tinatawag nating self-efficacy o ang paniniwala na kaya mong kontrolin ang iyong tadhana sa pamamagitan ng iyong mga kilos. Maraming tao ang bigo sa malalaking pangarap dahil hindi nila kayang i-manage ang maliliit na detalye ng kanilang araw-araw na buhay, kaya kailangan nating bumalik sa basics ng pagiging totoo sa sarili.
Kapag napatunayan mo na sa sarili mo na kaya mong tuparin ang maliliit na bagay, magkakaroon ka na ng sapat na momentum para harapin ang mas malalaking responsibilidad na nangangailangan ng mas matinding paninindigan. Isang practical na tip para mapanatili ang iyong integridad ay ang pagsulat ng iyong daily win bago ka matulog sa gabi para magsilbing record ng iyong mga napanalunang laban sa katamaran. Ka-daily, ang pagsusulat ay isang paraan para gawing pisikal ang iyong mga plano at para mas madaling ma-audit kung naging tapat ka ba sa iyong sarili sa loob ng nagdaang 24 hours. Kung nakita mo na puro palya ang iyong listahan, huwag kang magalit sa iyong sarili, kundi gamitin mo itong motivation para maging mas maingat sa pagbibitiw ng pangako sa susunod na araw. Ang mastery of the self ay isang proseso ng paulit-ulit na pagtatama sa iyong sarili hanggang sa maging automatic na sa iyo ang pagiging finisher o yung taong tinatapos ang sinimulan. Isipin mo na ang iyong integridad ay parang isang credit score. Sa bawat oras na tumutupad ka, tumataas ang halaga mo at ang kakayahan mong makakuha ng mas malalaking oportunidad sa hinaharap. Ang pagiging disiplinado sa mga simpleng bagay tulad ng pagliligpit ng higaan o paghuhugas ng pinagkainan ay mga pagsasanay para sa mas malalaking laban sa negosyo at sa buhay na nangangailangan ng matinding character. Sa huli, ang radical integrity ay ang pinakamataas na anyo ng paggalang sa sarili na magbibigay sa iyo ng kapayapaan na hindi mabibili ng kahit anong kayamanan sa mundo. Tandaan mo na ang tagumpay na nakuha sa pamamagitan ng pandaraya o sa pag-shortcut sa proseso ay isang guwang na tagumpay na madaling gumuho sa harap ng pagsubok. Ka-daily, ang tunay na asenso ay nakabase sa tibay ng iyong karakter at sa lalim ng iyong paninindigan na manatiling tapat sa iyong mga values anuman ang mangyari. Kapag na-master mo na ang iyong integridad, hindi mo na kailangang magpaliwanag sa ibang tao dahil ang iyong mga resulta at ang iyong lifestyle na mismo ang magpapatunay kung sino ka talaga. Isipin mo na ang bawat desisyon mo ngayon ay bahagi ng iyong legacy na iiwan sa iyong mga anak at sa susunod na henerasyon ng mga Pilipino na titingala sa iyong halimbawa. Ang inner game ng success ay ang panalo sa bawat silent battle na kinakaharap mo tuwing tinituksok kang gumawa ng mali o sumuko sa iyong mga pangarap. Maging bayani ka ng iyong sariling salita at patunayan mo sa mundo na dito sa The Filipino Daily, ang isang salita ay sapat na para itayo ang isang matagumpay at marangal na kinabukasan. Aral number 5. Intellectual curating o ang pagpili sa kwentong kinakain. Ka-daily, kailangan nating mapagtanto na sa modernong panahon natin ngayon, ang isipan mo ay produkto ng impormasyong pinapapasok mo o ang tinatawag nating intellectual curating. Isipin mo na ang utak mo ay parang isang bodega kung saan ang lahat ng nakikita, naririnig, at binabasa mo araw-araw ay iniimbak mo at ang mga ito ang bumubuo sa iyong mga opinyon at desisyon sa buhay. Ang mastery of the self ay nangangailangan ng mahigpit na kontrol sa iyong algorithm dahil kung hahayaan mo lang na kung ano-anong chismis o walang kwentang drama ang pumasok sa isip mo, siguradong magiging magulo rin ang takbo ng iyong kapalaran. Marami sa ating mga kababayan ang nauubos ang oras sa panonood ng mga video na walang ibang hatid kundi inggit o negatibong enerhiya habang ang mga impormasyong tunay na makakatulong sa asenso ay binabalewala. Ang tunay na mastery ay ang pag-unawa na ang bawat segundo na iginugugol mo sa harap ng screen ay isang investment. Kaya dapat ay siguraduhin mong ang balik nito sa iyo ay karunungan at hindi lang pansamantalang aliw. Sa bawat pag-scroll mo sa iyong social media feed, ka-daily, dapat mong tanungin ang sarili mo kung ang nakikita mo ba ay naglalapit sa iyo sa iyong mga pangarap o lalo ka lang inilulubog sa kumunoy ng kawalan ng pag-asa. Ang digital environment natin ay dinisenyo para makuha ang ating atensyon, pero ikaw ang dapat na maging master ng iyong sariling screen time sa pamamagitan ng pagiging mapili sa mga sinusunod mong creators
at pages. Isipin mo na lang, kung ang kinakain mo araw-araw ay junk food, siguradong magiging masakitin ang katawan mo. At ganoon din ang isip mo kung ang pinapakain mo rito ay intellectual junk food, kaya ng mga fake news at walang kwentang bangayan online. Ang pagpili sa kwentong kinakain ay ang sining ng paghahanap ng mga aral na magpapataba sa iyong kaalaman tungkol sa negosyo, personal growth, at tamang pag-uugali. Huwag mong hayaan na ang algorithm ang magdikta kung ano ang dapat mong isipin. Ikaw ang dapat na nagtuturo sa algorithm kung ano ang mga paksa na mahalaga para sa iyong kinabukasan bilang isang produktibong Pilipino. Para masimulan ang paglilinis sa iyong isipan, kailangan mong magkaroon ng isang radical unfollow spree kung saan tatanggalin mo sa iyong listahan ang lahat ng tao o grupo na hindi nag-aambag sa iyong positibong paglago. Ka-daily, hindi mo kailangang malaman ang lahat ng nangyayari sa buhay ng mga sikat na tao o ang pinakabagong skandal sa paligid kung ito naman ay nagnanakaw lang ng iyong focus at mental energy. Ang mastery of the self ay ang pagkilala na ang iyong attention ay ang pinakamahalagang currency mo sa mundo ngayon, kaya dapat ay ipinagkakait mo ito sa mga bagay na walang silbi. Palitan mo ang iyong feed ng mga educational podcasts, audiobooks, o mga inspirational stories na magbibigay sa iyo ng bagong perspective sa kung paano mo mapapaganda ang iyong sitwasyon sa pananalapi at character. Kapag napuno ang isip mo ng mga tamang ideya, mapapansin mo na unti-unting magbabago ang iyong pananalita at ang iyong mga kilos ay magiging mas aligned sa iyong mga hangarin. Ang pagiging mapili sa information ay hindi pagiging arogante, kundi ito ay pagpapakita ng pagpapahalaga sa iyong sariling potensyal na matuto at magtagumpay. Isang praktikal na paraan para mapanatili ang iyong intellectual curating ay ang paglalaan ng oras para sa deep learning, sa halip na puro surface-level browsing lang ang ginagawa mo sa iyong bakanteng oras. Ka-daily, subukan mong makinig sa mga diskusyon tungkol sa economics, psychology, o kahit anong skill na gusto mong ma-master habang ikaw ay nagko-commute o gumagawa ng mga gawaing bahay. Sa paraang ito, ginagawa mong isang classroom ang iyong paligid at hindi mo hinahayaang masayang ang bawat minuto ng iyong buhay sa mga bagay na lilipas din naman agad ang saya. Isipin mo na ang iyong isip ay parang isang hardin na kung hindi mo tataniman ng mga buto ng karunungan, siguradong mapupuno ito ng mga damo ng pag-aalinlangan at takot na galing sa ibang tao. Ang mastery of the self ay ang pagpapasya na ikaw ang magiging curator ng iyong sariling edukasyon dahil alam mong sa dulo ng araw, ang kaalaman mo ang tanging bagay na hindi pwedeng nakawin sa iyo ng sinuman. Ang pagiging maalam sa mga tamang paksa ay magbibigay sa iyo ng confidence na makipag-usap sa mga taong mas matatagumpay sa iyo at makakuha ng mga bagong oportunidad na hindi mo akalaing posible. Sa huli, ang intellectual curating ay ang susi para makawala sa marites culture na madalas ay nagiging hadlang sa pagkakaisa at pag-unlad nating mga Pilipino. Tandaan mo na ang mga taong may malalaking pangarap ay nag-uusap tungkol sa mga ideya, habang ang mga taong walang plano sa buhay ay laging nag-uusap tungkol sa ibang tao. Ka-daily, piliin mong maging bahagi ng mastermind culture kung saan ang bawat usapan ay may layuning makatulong, makapagturo, at makapag-angat ng antas ng pag-iisip ng bawat isa. Ang iyong paglalakbay patungo sa tagumpay ay magiging mas mabilis at mas makabuluhan kung ang isipan mo ay punong-puno ng inspirasyon at konkretong impormasyon na pagagamit mo sa totoong buhay. Isipin mo na ang bawat librong binabasa mo o bawat video na pinapanood mo rito sa The Filipino Daily ay mga bricks na ginagamit mo para itayo ang iyong sariling kaharian ng tagumpay. Ang inner game ng success ay ang pagkakaroon ng disiplina na piliin ang mahirap na information na nagpapatalas sa isip kaysa sa madaling information na nagpapatulog sa iyong pangarap. Maging bayani ka ng iyong sariling intelektual na paglago at patunayan mong ang isang mulat na Pilipino
ay kayang baguhin ang kanyang tadhana sa pamamagitan ng tamang kaisipan. Aral number 6, Physical Discipline o ang katawan. Bilang kasangkapan. Hindi pabigat, ka-daily, kailangang maging malinaw sa atin na ang mastery of the self ay hindi lang tungkol sa iniisip mo o sa laman ng iyong bank account, kundi kasama rin dito ang disiplina sa iyong pisikal na pangangatawan. Marami sa atin ang nakakalimot na ang ating katawan, ang nag-iisang sasakyan, na gagamitin natin para marating ang ating mga pangarap, pero madalas ay mas inaalagaan pa natin ang ating mga motor o gadget kaysa sa sarili nating kalusugan. Ang totoo niyan, hindi mo maibibigay ang iyong 100% sa iyong negosyo o trabaho kung ang pakiramdam mo araw-araw ay pagod, mabigat ang katawan, o laging may sakit dahil sa maling lifestyle. Ang physical discipline ay ang pag-unawa na ang iyong energy level ang magdidikta kung gaano ka katagal makakapag-focus sa iyong mga goals at kung gaano mo kagaling mahaharap ang stress ng buhay. Kapag na-master mo ang iyong katawan, binibigyan mo ang iyong sarili ng mas malakas na makina para labanan ang katamaran at para mas mabilis na kumilos tungo sa tagumpay na inaasam mo para sa iyong pamilya. Bilang mga Pilipino, hilig nating idaan sa masasarap at matataba na pagkain ang ating pagod o stress, pero ang panandaliang sarap na ito ay madalas na nauuwi sa matinding brain fog at kawalan ng gana sa susunod na araw. Ka-daily, ang pag-aalaga sa iyong kalusugan ay hindi isang anyo ng kaartehan o luho, kundi ito ay isang seryosong investment para sa iyong productivity at longevity sa iyong career. Isipin mo na lang kung gaano kahirap mag-isip ng mga bagong strategy para sa iyong asenso kung ang isip mo ay laging malabo dahil sa sobrang asukal o kulang sa tamang nutrisyon. Ang mastery of the self ay nangangailangan ng paninindigan na piliin ang pagkain na magbibigay sa iyo ng lakas sa halip na piliin ang pagkain na magpapatulog sa iyong mga pangarap. Ang pagiging disiplinado sa harap ng hapagkainan ay isa sa pinakamahirap na laban, pero kapag nanalo ka rito, mapapatunayan mo sa iyong sarili na ikaw ay may control sa iyong mga instincts. Huwag mong hintayin na bumigay ang iyong kalusugan bago mo maisipang magbago, dahil ang pinakamahalagang asset mo sa pagyaman ay ang iyong kakayahang kumilos ng maayos at may sigla. Para maisagawa ito sa simpleng paraan, kailangan mong simulan ang tinatawag nating sunlight and hydration drill bilang iyong unang ritual pagkagising sa umaga. Ka-daily, uminom ka agad ng isang basong tubig bago ang kape at lumabas ka para madama ang sikat ng araw sa loob ng 10 minutes para ma-reset ang iyong body clock at mapataas ang iyong mood. Ang tubig ay parang langis sa iyong makina na magpapatakbo sa iyong utak ng mas mabilis, habang ang sikat ng araw ay magbibigay sa iyo ng natural na vitamin D na kailangan para sa iyong focus. Napaka-importante na matutunan nating pakinggan ang sinasabi ng ating katawan at huwag itong abusuhin sa pamamagitan ng laging puyat o sobrang pagtatrabaho ng walang pahinga. Ang disiplina sa pagtulog sa tamang oras ay hindi tanda ng katamaran, kundi ito ay paghahanda para sa mas matinding laban sa susunod na araw na nangangailangan ng matalas na isipan. Kapag binigyan mo ng sapat na respeto ang iyong pisikal na pangangailangan, susuklian ka nito ng sapat na stamina para matapos ang lahat ng iyong non-negotiable tasks nang hindi sumusuko sa pagod. Isang praktikal na hakbang din ay ang paglimit sa pagkain ng sobrang processed sugar at puting kanin, lalo na sa oras ng gabi, para maiwasan ang pagbigat ng pakiramdam paggising sa kinabukasan. Ka-daily, subukan mong maglakad-lakad o gumawa ng kahit anong physical activity sa loob ng 15 to 30 minutes araw-araw para mapanatiling aktibo ang iyong sirkulasyon ng dugo. Hindi mo kailangang pumunta sa mamahaling gym o bumili ng mamahaling kagamitan. Ang kailangan mo lang ay ang commitment na igalaw ang iyong katawan para sa iyong mental clarity. Maraming mga matatagumpay na tao ang nagsisimula ng kanilang araw sa ehersisyo dahil alam nila na ito ang nagpapalabas ng mga hormones
na nagpapasaya at nagpapatalas sa ating abilidad na lumutas ng mga problema. Ang mastery of the self ay ang pagkakaroon ng lakas ng loob na tumanggi sa pangalawang extra rice o sa matatamis na inumin dahil alam mong mas mahalaga ang iyong health goals kaysa sa panandaliang gratification. Isipin mo na ang bawat hakbang na ginagawa mo para sa iyong kalusugan ay isang brick na idinaragdag mo sa pundasyon ng iyong matatag na kinabukasan. Sa huli, ang physical discipline ay ang pagpapakita ng tunay na pagmamahal sa sarili para mas marami kang magawa at mas matagal kang makasama ng mga mahal mo sa buhay. Tandaan mo na ang tunay na asenso ay walang kwenta kung hindi mo naman ito mai-enjoy dahil sa mga sakit na pwede namang naiwasan kung naging disiplinado ka lang noon pa man. Ka-daily, ang iyong katawan ay isang templo ng iyong mga pangarap, kaya dapat ay lagi mo itong pinapanatiling malinis, malakas, at handa sa anumang hamon. Ang inner game ng success ay nangangailangan ng balanse sa pagitan ng matalas na isip at malakas na katawan para maging isa kang unstoppable force sa iyong napiling larangan. Isipin mo na sa bawat araw na pinipili mong maging aktibo at kumain ng tama, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na maging bayani sa mata ng iyong mga anak at komunidad. Ang tagumpay ay isang marathon at hindi isang sprint, kaya kailangan mong siguruhin na ang iyong katawan ay kayang tumapos sa karera ng may dangal at tagumpay. Maging master ka ng iyong pisikal na anyo at patunayan mo na dito sa The Filipino Daily, ang tunay na Lodi ay ang taong may disiplina sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Aral number 7, social pruning o ang sining ng pagsay ng hindi. Ka-daily, ang pampitong aral na kailangan nating harapin ay ang masakit pero importanteng katotohanan tungkol sa mga taong nakapaligid sa atin o ang tinatawag nating social pruning. Aminin natin bilang mga Pilipino, napakataas ng ating value sa pakikisama at pagiging close sa ating mga kaibigan, kamag-anak at kababata, pero minsan, ang pakikisama na ito ang mismong humihila sa atin pababa. Ang mastery of the self ay nangangailangan ng lakas ng loob na suriin kung ang mga taong kasama mo ba sa inuman o sa tsismisan ay may naitutulong sa iyong paglago o sila ba ang dahilan kung bakit hindi ka makakaalis sa kinatatayuan mo. Ang totoo niyan, ikaw ay ang average ng 5 people o 5 tao na madalas mong nakakasama. Kaya kung ang mga kasama mo ay laging negatibo ang pananaw, siguradong magiging negatibo ka rin ng hindi mo namamalayan. Ang social pruning ay hindi pagiging matapobre o pagkalimot sa pinanggalingan, kundi ito ay ang matalinong pagpili kung kanino mo ibibigay ang iyong limitadong oras at atensyon para sa iyong ikabubuti. Napakadaling mahulog sa bitag ng pressure na kailangang sumama sa bawat outing, reunion, o kahit simpleng tambay lang para lang hindi ka tawaging suplado o walang pakisama. Ka-daily, kailangan mong maintindihan na ang iyong oras ay ang pinakamahalagang puhunan mo sa pagtatayo ng iyong pangarap. At sa bawat oras na ibinibigay mo sa mga walang kwentang usapan, ninanakawan mo ang iyong sariling kinabukasan. Ang mastery of the self ay ang kakayahan na unahin ang iyong goals kaysa sa panandaliang saya ng pagiging in sa isang grupo na wala namang direksyon sa buhay. Isipin mo na lang kung gaano karaming idea o trabaho ang sana ay natapos mo na kung hindi ka nagpadala sa pangungulit ng mga kaibigan mong ang tanging alam na libangan ay gumastos ng pera. Ang pagpili sa iyong social circle ay isang paraan ng pagpapakita ng respeto sa iyong sarili dahil alam mong deserve mo ang mga taong mag-e-encourage sa iyo na maging mas mahusay at hindi yung mga taong itatawa lang ang iyong mga ambisyon. Huwag kang matakot na maglakad mag-isa sa simula dahil mas mabuti ng mag-isa kaysa sa may kasamang maling grupo na ililigaw ka lang ng landas. Para maisagawa mo ito, kailangan mong matutunan ang tinatawag na no explanation no technique kung saan tatanggi ka sa mga lakad nang hindi gumagawa ng mahabang rason or excuses. Ka-daily, kapag nag-explain ka ng mahaba,
Binibigyan mo lang sila ng pagkakataon na humanap ng butas para pilitin ka o gawan ka ng guilt trip para lang sumama ka sa kanilang mga plano. Ang simpleng pagsasabing, hindi ako pwede ngayon dahil may kailangan akong tapusin, ay sapat na para sa mga taong tunay na rerespeto sa iyong oras at sa iyong mga priorities sa buhay. Ang sining ng pagsabi ng hindi ay isang muscle na kailangan mong palakasin para protektahan ang iyong focus mula sa mga distraction na gustong sumira sa iyong momentum. Mapapansin mo na sa simula ay maraming magtatampo o magsasabi ng kung ano-ano laban sa iyo. Pero ang mga taong iyon ang patunay na hindi ka talaga nila naiintindihan at mas lalong dapat mo silang iwasan. Ang pagiging disiplinado sa iyong social life ay magbibigay sa iyo ng mas maraming space para makilala ang mga bagong tao na may parehong mindset at vision sa asenso na meron ka. Isang practical na tip din para sa iyong social pruning ay ang paghahanap ng isang accountability buddy o isang kaibigan na mas disiplinado at mas matagumpay sa iyo para siya ang magsilbing inspiration mo. Ka-daily, kailangan mo ng mga taong hahamunin ang iyong mga excuses at hindi yung mga taong kukonsintihin ang iyong katamaran o maling gawi sa pananalapi at pag-uugali. Ang pagiging bahagi ng isang maliit pero matalinong grupo ay mas mahalaga kaysa sa pagkakaroon ng libu-libong friends sa social media na wala namang tunay na malasakit sa iyong pag-unlad. Isipin mo na ang iyong social circle ay parang isang elevator. Ito ay pwedeng magdala sa iyo sa penthouse ng tagumpay o pababa sa basement ng kabiguan, depende sa kung sino ang kasama mong pumipindot ng buttons. Ang mastery of the self ay ang pagpapasya na ikaw ang pipili ng iyong mga katuwang sa buhay at hindi ka lang basta sasabay sa agos ng kung sino ang nakapaligid sa iyo sa kasalukuyan. Sa paglipas ng panahon, makikita mo na ang pagiging choosy sa kaibigan ay magreresulta sa mas mataas na kalidad ng usapan at mas malalim na samahan na nakabase sa mutual growth. Sa huli, ang social pruning ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong integridad at pagtiyak na ang iyong kapaligiran ay sumusuporta sa iyong misyon na maging isang master of the self. Tandaan mo na ang tagumpay ay nangangailangan ng sakripisyo at madalas ay kasama sa sakripisyong iyon ang paglayo sa mga nakasanayang tao na hindi naman nag-aambag sa iyong kabutihan. Ka-daily ang iyong pamilya at ang iyong mga pangarap ang tunay na dahilan kung bakit ka nagsusumikap, kaya huwag mong hayaan na ang pressure ng ibang tao ang maging hadlang sa pag-abot mo ng iyong full potential. Ang inner game ng success ay ang pagkakaroon ng tapang na iwanan ang mga baggage ng nakaraan para mas mabilis kang makatakbo patungo sa iyong hinaharap. Isipin mo na sa bawat hindi na sinasabi mo sa maling lakad, sinasabi mo ang isang malakas na oo para sa iyong asenso at para sa mas magandang buhay ng iyong pamilya. Maging bayani ka ng iyong sariling desisyon at patunayan mo na dito sa The Filipino Daily, ang tunay na pakikisama ay ang pag-angat ng bawat isa patungo sa tagumpay at hindi ang sabay-sabay na paglubog sa kahirapan. Aral number 8. Focus, mastery o ang deep work sa maingay na mundo. Ka-daily, sa panahon natin ngayon na punong-puno ng mga distractions gaya ng notifications, short videos, at kung ano-anong ingay sa paligid, ang kakayahan mong mag-focus ang magiging pinakamahalaga mong sandata para yumaman. Ang totoo niyan, sa mundo ng 60-second shorts at mabilis na dopamine, ang taong kayang mag-focus ng 2 hours o 2 oras sa isang mahirap na task nang walang istorbo ay siyang magiging hari ng kanyang larangan. Ang mastery of the self ay ang pag-unawa na ang multitasking ay isang malaking mito dahil kapag pilit mong pinagsasabay-sabay ang maraming bagay, wala kang natatapos na may mataas na kalidad at lalo mo lang pinapagod ang iyong isip. Kailangan nating matutunan ang sining ng deep work o yung paglubog sa isang mahalagang gawain ng buong puso at utak hanggang sa matapos ito ng maayos. Kapag na-master mo ang iyong atensyon, hindi ka na basta-basta matatangay ng agos ng mga walang kwentang balita o mga hilig na nagnanakaw lang ng iyong oras at produktibidad araw-araw. Bilang mga Pilipino,
Madalas tayong sanay sa maingay na paligid at maraming nangyayari sa loob ng bahay, pero kailangan nating gawan ng paraan na magkaroon ng sariling space para sa ating pag-unlad. Ka-daily, ang iyong focus ay parang isang flashlight. Kung ikakalat mo ang liwanag nito sa lahat ng direksyon, magiging malabo ito, pero kung itatama mo ito sa iisang tuldok, kaya nitong magpainit o sumunog ng kahit anong harang. Ang mastery of the self ay nangangailangan ng disiplina na i-off ang internet kung hindi naman kailangan at itago ang cellphone sa kabilang kwarto habang ikaw ay nagtatrabaho sa iyong side hustle o negosyo. Isipin mo na lang kung gaano kalaki ang mararating mo kung ang bawat oras mo ay ginagamit mo ng tama sa halip na maubos ito sa pag-scroll na wala namang patutunguhan. Ang taong may focus mastery ay hindi kailangang maging pinakamatalino sa kwarto. Sapat na ang pagiging pinakapursigido at pinaka-consistent sa pagtapos ng kanyang mga layunin. Huwag mong hayaan na ang iyong isip ay maging parang isang browser na may 50 tabs o 50 tabs na nakabukas dahil siguradong maghahang ka at hindi ka makakaabante sa buhay. Para maisagawa mo ito, kailangan mong gumamit ng tinatawag na monk mode blocks o yung mga oras sa loob ng isang araw na wala kang ibang gagawin kundi ang iyong priority task. Ka-daily, subukan mong mag-set ng 90 minutes or 70 minuto sa umaga kung saan bawal kang kausapin, bawal ang phone, at bawal ang social media para lang sa iyong pinaka-importanteng proyekto. Ang ganitong klaseng focus ay magbibigay sa iyo ng resulta na karaniwang ginagawa ng ibang tao sa loob ng isang linggo dahil sa tindi ng iyong concentration at dedication. Napaka-importante na maging malinaw ka sa kung ano ang iyong main goal para hindi ka malito kung saan mo dapat ibuhos ang iyong lakas sa bawat sandali na lumilipas. Ang disiplina sa pag-focus ay ang pagpili sa mahirap na gawain na magbubunga ng asenso kaysa sa madaling gawain na magbibigay lang sa iyo ng panandaliang aliw. Kapag nasanay ka na sa ganitong sistema, mapapansin mo na mas nagiging matalas ang iyong isip at mas nagiging malikhain ka sa paghahanap ng mga solusyon sa iyong mga problema. Isang praktikal na paraan din para mapanatili ang iyong focus mastery ay ang paglilinis ng iyong workspace o ang lugar kung saan ka madalas gumagawa ng iyong mga plano. Ka-daily, ang magulong lamesa o magulong kwarto ay madalas na refleksyon ng isang magulong isip na punong-puno ng distraction at kawalan ng direction. Tanggalin mo ang lahat ng gamit na hindi mo naman kailangan at itira lang ang mga bagay na makakatulong sa iyo para matapos ang iyong trabaho ng mas mabilis at mas maayos. Kahit pasiksikan kayo sa bahay o maingay ang iyong paligid, maaari kang gumamit ng noise-canceling earphones o makinig sa focus music para makabuo ng sarili mong mundo ng produktibidad. Ang mastery of the self ay ang paggawa ng paraan sa gitna ng kakulangan at hindi ang paggawa ng dahilan para hindi kumilos at sumuko na lang sa situation. Isipin mo na ang bawat minutong nakatutok ka sa iyong pangarap ay isang investment na babalik sa iyo ng siksik, liglig at nag-uumapaw na tagumpay sa tamang panahon. Sa huli, ang focus mastery ay ang kakayahan mong sabihing hindi sa 1,000 magagandang ideya para lang matapos mo ang isang dakilang layunin na magpapabago sa buhay mo. Tandaan mo na ang tagumpay ay hindi nakukuha sa dami ng ginagawa kundi sa kalidad at impact ng natapos mong trabaho na tunay na may halaga. Ka-daily, ang iyong attention ay ang iyong pinakamahalagang yaman sa digital age na ito, kaya huwag mo itong basta-basta ipamigay sa mga kumpanya at apps na ang layunin lang ay pagkakitaan ka. Ang inner game ng success ay ang panalo laban sa iyong sariling pagnanais na mag-procrastinate o maghanap ng madaling paraan para takasan ang hirap ng disiplina. Isipin mo na sa bawat oras na nagagawa mong mag-focus ng malalim, mas lumalapit ka sa bersyon ng iyong sarili na malaya, mayaman, at may kontrol sa sariling tadhana. Maging bayani ka ng iyong sariling oras at patunayan mo na dito sa The Filipino Daily, ang isang determinadong Pilipino
ay kayang talunin ang anumang distraksyon para sa ikagaganda ng kanyang kinabukasan. Aral number 9. Ego Management o ang tunay na beginner's mind. Ka-daily, ang pangsyam na aral na ito ay isa sa pinakamahirap lunukin pero ito ang magsisilbing breakthrough mo at ito ay ang ego management or ang pagpapanatili ng tinatawag nating beginner's mind. Madalas kasi kapag nakatikim na tayo ng kaunting asenso o kapag marami na tayong alam sa isang bagay, unti-unti nang pumapasok ang yabang na nagiging dahilan para huminto tayo sa paglago. Ang mastery of the self ay ang kakayahang aminin sa sarili na hindi mo alam ang lahat at palaging may puwang para sa bagong kaalaman, kahit gaano ka pakatanda o kagalang-galang sa paningin ng iba. Ang pinakamalaking hadlang sa pagkatuto ay ang maling paniniwala na alam ko na yan. Dahil sa sandaling sabihin mo ang mga salitang iyon, isinasara mo na ang pinto ng iyong isipan sa mga bagong oportunidad. Ang tunay na master ay nananatiling estudyante habang buhay dahil alam niya na ang mundo ay mabilis magbago. At ang taong tumitigil sa pag-aral ay ang taong unti-unti nang napag-iiwanan ng panahon. Bilang mga Pilipino, minsan ay masyado tayong sensitive sa ating pride o yung tinatawag nating amor proprio na nagiging hadlang para humingi tayo ng tulong o tumanggap ng pagkakamali. Ka-daily, ang ego ay parang isang pader na itinatayo mo sa paligid ng iyong sarili. Akala mo ay pinoprotektahan ka nito, pero ang totoo ay ikinukulong ka lang nito sa dati mong gawi at paniniwala. Ang mastery of the self ay nangangailangan ng humility o pagpapakumbaba na makinig sa payo ng mga taong mas matagumpay sa iyo kahit pa mas bata sila o mas kakaunti ang karanasan nila sa ibang aspeto. Isipin mo na lang kung gaano karaming pera at oras ang masasayang mo kung pipilitin mong gawin ang mga bagay sa sarili mong paraan kahit alam mong may mas mabilis na diskarte na itinuturo ang iba. Ang pag-manage sa iyong ego ay ang pag-unawa na ang iyong resulta ang mas mahalaga kaysa sa iyong image o sa kung ano ang sasabihin ng ibang tao tungkol sa iyong estilo. Huwag mong hayaan na ang iyong pride ang maging dahilan ng iyong pagbagsak. Sa halip, gamitin mo ang iyong humility para maging isang sponge na sumisipsip ng lahat ng posibleng karunungan sa paligid mo. Para maisagawa mo ang aral na ito, kailangan mong sanayin ang iyong sarili na magtanong sa halip na laging mag-lecture o magmagaling sa bawat usapan na sasalihan mo. Ka-daily, sa bawat meeting, sa bawat kape kasama ang mga mentors o sa bawat video na pinapanood mo, ang layunin mo dapat ay makahanap ng kahit isang bagong ideya na hindi mo pa alam. Ang sining ng pagtatanong ay nagpapakita na ikaw ay may control sa iyong ego dahil mas pinahahalagahan mo ang pagkuha ng impormasyon kaysa sa pagpapakitang gilas sa iyong kaalaman. Subukan mong makipag-usap sa mga tao na galing sa ibang industriya o may ibang pananaw sa buhay para mas lumawak ang iyong horizons at hindi ka makulong sa iisang bubble lang. Kapag tinanggap mo na ikaw ay isang maliit na isda sa malaking karagatan, mas magiging mabilis ang iyong pag-angat dahil wala kang baggage ng pagiging perfect o pagiging laging tama sa harap ng marami. Ang beginner's mind ay ang sikreto ng mga pinakamayayamang tao sa mundo dahil hindi sila tumitigil sa paghahanap ng mas mabuting paraan para gawin ang kanilang mga layunin. Isang practical na tip para sa iyong ego management ay ang pagbabasa ng mga libro o panonood ng mga tutorials tungkol sa mga paksa na wala kang kaalam-alam, gaya ng advanced technology o global economics. Ka-daily, ang paglabas sa iyong comfort zone ng kaalaman ay isang paraan para paalalahanan ang iyong sarili na marami ka pang dapat matutunan at marami ka pang pwedeng ma-improve. Huwag kang matakot na magmukhang tanga sa simula o maging isang beginner sa isang bagong skill dahil lahat ng masters ay nagsimula rin sa pagiging zero knowledge. Ang pagiging komportable sa pagiging estudyante ay isang senyales ng mataas na self-confidence dahil hindi ka natatakot na husgahan ka ng iba habang ikaw ay nasa proseso ng paglago. Isipin mo na ang bawat pagkakamali o bawat pagkakataon
na naitama ka ng iba ay isang libreng lesson na magliligtas sa iyo sa mas malaking disgrasya sa hinaharap. Ang mastery of the self ay ang pagpapasya na ang iyong pag-unlad ay mas matimbang kaysa sa iyong pansamantalang nararamdaman na nasasaktan ang iyong ego. Sa huli, ang ego management ay tungkol sa pagkakaroon ng malinis na puso at isipan para makita ang katotohanan ng walang filter ng sariling bias o kayabangan. Tandaan mo na ang tunay na tagumpay ay tahimik at hindi nangangailangan ng validation mula sa lahat ng tao sa paligid mo para masabing ito ay totoo. Ka-daily, ang iyong character ay masusubok sa kung paano mo tatanggapin ang pagkatalo at kung paano ka babangon ng may bagong aral na baon para sa susunod na laban. Ang inner game ng success ay ang panalo laban sa iyong sariling pagnanais na magmukhang bida sa bawat kwento, at ang pagpili na maging isang silent worker na gumagawa ng malalaking ingay sa pamamagitan ng resulta. Isipin mo na sa bawat oras na pinipili mong makinig at matuto, mas lalo mong pinapatatag ang iyong pundasyon para sa isang imperyo na hindi basta-basta matitibag ng kahit anong bagyo. Maging bayani ka ng iyong sariling edukasyon at patunayan mo na dito sa The Filipino Daily, ang tunay na matalino ay ang taong laging gutom sa bagong kaalaman at laging handang magbago para sa ikabubuti. Aral number 10, The Legacy View o ang pagtingin sa finish line. Ka-daily, narito na tayo sa huling aral na magbubuklod sa lahat ng ating pinag-usapan at ito ay ang legacy view o ang kakayahan mong tumingin sa dulo ng iyong buhay para magkaroon ng tamang perspektibo sa kasalukuyan. Ang mastery of the self ay hindi lang tungkol sa pansariling ginhawa o sa kung gaano karaming pera ang maiipon mo sa susunod na 5 to 10 years, kundi tungkol ito sa kung anong klaseng marka ang iiwan mo sa mundong ito kapag wala ka na. Marami sa ating mga kababayan ang nabubuhay lang para sa susunod na sweldo o para sa susunod na weekend. Pero ang taong may self-mastery ay nagpaplano para sa susunod na generation. Isipin mo na ang buhay mo ay isang kwento na binabasa ng iyong mga anak, apo, at ng komunidad. Ano ang gusto mong maging tema ng kwentong ito? Ang pagkakaroon ng legacy view ay nagbibigay sa iyo ng lakas na tiisin ang hirap ng disiplina ngayon dahil alam mong ang bawat sakripisyo mo ay may mas malalim na layunin at hindi lang para sa iyong sariling ego. Bilang mga Pilipino, napaka-importante sa atin ng pamilya kaya dapat ay gamitin natin ang pagmamahal na ito bilang gasolina para sa ating mastery at hindi bilang dahilan para manatiling mediocre. Ka-daily, ang tunay na pamana ay hindi lang ang lupang iniwan o ang bahay na itinayo, kundi ang character at ang mga prinsipyo na itinanim mo sa isipan ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ang mastery of the self ay ang pagpapasya na maging isang break chain leader o yung tao na tatapos sa kahirapan at maling gawi ng inyong angkan para ang susunod na henerasyon ay magsimula sa mas mataas na antas. Isipin mo na lang ang gaan ng pakiramdam na alam mong dahil sa iyong disiplina sa pera, sa emotion, at sa oras, ay nabigyan mo ng mas magandang pagkakataon ang iyong mga mahal sa buhay. Ang pagtingin sa finish line ay nagpapaalala sa atin na ang oras natin dito sa mundo ay limitado, kaya bawat sandali ay dapat gamitin ng may kabuluhan at may direksyon. Huwag mong hayaan na lumipas ang panahon na puro sana lang ang nasabi mo. Simulan mong itayo ang iyong legacy sa pamamagitan ng pagiging isang ehemplo ng tagumpay at integridad. Para maisagawa ito sa praktikal na paraan, kailangan mong isulat ang iyong tinatawag na future obituary o ang kwento ng iyong buhay na gusto mong marinig mula sa ibang tao pagdating ng panahon. Ka-daily, tanungin mo ang sarili mo. Gusto ko bang maalala bilang isang taong puro plano pero walang gawa? O bilang isang taong may isang salita at naging sandigan ng marami? Ang pagsusulat nito ay magsisilbing kompas mo sa tuwing naliligaw ka o tuwing tinatamad kang gawin ang iyong mga non-negotiable tasks sa araw-araw.
Kapag malinaw sa iyo ang dulo, mas madali mong matatanggihan ang mga panandaliang sarap na makakasira sa iyong pangmatagalang pangarap para sa iyong pamilya at sa iyong sarili. Ang mastery of the self ay ang pag-align ng iyong daily actions sa iyong long-term legacy para walang oras na nasasayang sa mga bagay na hindi naman mahalaga sa grand scheme of things. Ang bawat desisyon mo ngayon ay isang stroke ng brush sa painting ng iyong buhay. Kaya siguraduhin mong ang nabubuo mong larawan ay isang obra maestra. Isang mabisang paraan din para mapatibay ang iyong legacy view ay ang pag-set ng isang impact goal o isang layunin na mas malaki pa sa iyong sariling pangangailangan. Ka-daily, marahil ay gusto mong makapagpatayo ng negosyo na magbibigay ng trabaho sa 20 or 25 na pamilya sa inyong lugar, o kaya naman ay makapagpondo ng scholarship para sa mga batang kapuspalad. Ang ganitong klaseng mindset ay nag-aalis sa iyo sa pagiging makasarili at binibigyan ka ng mas matinding drive na magtagumpay dahil alam mong maraming tao ang umaasa sa iyong pag-angat. Ang mastery of the self ay nagiging mas madali kapag alam mong ang iyong tagumpay ay magiging tulay para sa tagumpay ng iba sa iyong komunidad. Isipin mo na ang iyong bawat sentimong naipon at bawat aral na natutunan mo rito sa The Filipino Daily ay mga kasangkapan para makatulong sa pag-angat ng antas ng buhay ng bawat Pilipinong makakasalamuha mo. Ang inner game ng success ay ang paglipat mula sa mindset na survival mode patungo sa legacy mode, kung saan ang bawat galaw mo ay may bigat at kahulugan. Sa huli, ang legacy view ay ang pagtanggap na ikaw ang bida at ang direktor ng iyong sariling tadhana at nasa iyo ang kapangyarihan na gumawa ng isang kwento ng tagumpay na hindi malilimutan. Tandaan mo na ang tunay na asenso ay hindi lang nasusukat sa ningning ng iyong mga nakamit, kundi sa dami ng buhay na iyong nabago dahil pinili mong maging disiplinado at mamaster ang iyong sarili. Ka-daily, ang paglalakbay na ito ng mastery of the self ay hindi nagtatapos dito. Ito ay isang habang buhay na proseso na nangangailangan ng pananampalataya at patuloy na pagpupursige. Ang bawat gabi na napapagod ka at bawat umaga na pinipili mong bumangon ay mga pahina ng iyong dakilang legacy na unti-unti mong sinusulat sa pamamagitan ng iyong pawis at talino. Isipin mo na sa dulo ng lahat, ang pinakamagandang maririnig mo ay hindi ang palakpak ng mundo, kundi ang katahimikan ng iyong loob na alam mong ibinigay mo ang lahat at naging tapat ka sa iyong misyon. Maging bayani ka ng iyong sariling buhay. At patunayan mo na dito sa The Filipino Daily, ang isang Pilipinong may self-mastery ay isang puwersa na magpapabago sa kasaysayan ng kanyang pamilya at ng ating bansa. Ka-daily, ang paglalakbay natin sa mastery of the self ay hindi lamang isang listahan ng mga gawain, kundi isang seryosong pangako sa iyong kinabukasan. Natutunan natin na ang tunay na asenso ay nagmumula sa loob, mula sa pagbasag ng bahala na culture hanggang sa pagbuo ng isang legacy na hindi mabubura ng panahon. Tandaan mo na ang bawat desisyon mong piliin ang disiplina kaysa sa madaling aliw ay isang investment sa version ng iyong sarili na malaya at mapayapa. Ang iyong emotion, ang iyong pera at ang iyong oras ay mga kasangkapan na dapat mong hawakan ng may awtoridad. Huwag mong hayaan na ang ingay ng mundo ang magdikta ng iyong halaga. Sa huli, ang taong nakikita mo sa salamin ang magsasabi kung hanggang saan ang iyong mararating. Panindigan mo ang iyong integridad, protektahan ang iyong focus, at laging manatiling estudyante ng buhay. Dito sa The Filipino Daily, naniniwala kaming kaya mong maging arkitekto ng sarili mong tagumpay. Sama-sama tayong aangat, ka-daily. Kung nagustuhan ninyo ang videong ito, huwag kalimutang i-like at i-share. I-comment sa baba ang gustong aral na natutunan ninyo para makatulong din sa iba. At para sa mas marami pang ganitong content, mag-subscribe na sa ating YouTube channel ang The Filipino Daily. Maraming salamat.